Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 10 NPA sa Masbate nagbalik loob sa gobyerno, 10 armas isinukuri, 3 pulis na nagsampa ng made-up case sa lalaking namatayan ng anak kinasuhan sa Napolco. Distribusyon ng patient transport vehicles tututukan ng gobyerno ngayong taon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sabay-sabay na sumuko sa otoridad ang 10 miyembro ng New People's Army o NPA sa Masbate kamakailan matapos ang sunod-sunod na engkwentro ng militar at rebeldeng grupo. Sa isang seremonya iprenesenta ng 2nd Infantry Battalion at PNP sa harap ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Committee ang mga nagsisukong rebelde. Bit-bit nila sa kanilang pagsuko ang 2 matataas na kalibre ng baril at 8 low-powered firearm. Napagalaman na pawang mga miyembro sila ng Platoon 2 KLG South SRC BRPC na nakabakbakan ng militar sa Uson, Masbate noong Hulyo 27. Inaasahang makatatanggap ng panimulang tulong ang mga dating rebelde para sa kanilang pagbabalik sa ligtas at maayos na pamumuhay. Sinampahan na ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM ang 3 pulis na umano'y naghain ng gawa-gawang kaso laban sa isang ama na namatayan ng anak matapos magka-leptospirosis habang hinahanap siya. Personal na sinamahan si Jason De La Rosa, ama ng 20 anyos na altar server na si Jello, ng kanyang abogado at ni Cardinal Pablo Virgilio David sa pagsasampa ng reklamong administratibo at kasong kriminal laban sa 3 opisyal. Ayon sa ulat, nagkaroon ng leptospirosis si Jello nang lumusong ito sa hanggang bewang na baha para hanapin ang kanyang ama na nawawala noong Hulyo 22. Lingid sa kaalaman ng pamilya, naaresto pala ang kanilang padre de pamilya sa isang convenience store dahil sa pagnanakaw. Ngunit nagdesisyon ang establishmento na hindi na magsampa ng kaso. Ngunit sa halip na palayain ay nanatili si Jason sa Caloocan Substation 2 ng ilang araw bago ito sinampahan ng kasong may kinalaman sa illegal gambling, bagay na hindi naman ito ginawa. Ayon naman kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan, posibleng makasuhan ng gross misconduct ang mga pulis base sa testimonya ni Jason at ang CCTV footage mula sa convenience store. Mamamahagi ang gobyerno ng mas marami pang patient transport vehicles o PTVs sa iba't ibang mga syudad at bayan sa bansa sa pagtatapos ng taon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pangunahan ito ang distribusyon ng 124 na Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO patient transport vehicles sa Eastern Visayas sa Ormoc-Leyte kahapon Agosto 18. Sa 1,642 na lungsod at bayan na gawang makapamahagi ng gobyerno ng 1,173 na PTVs at inaasahan ng ikalawang round ng distribution bago matapos ang 2025. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City para kumustahin ang implementasyon ng Zero Balance Billing Program. Muli nitong binigyang diin ang kahalagahan na tumalima ang lahat ng DOH hospital sa programa nang makatanggap ang mga Pilipino ng nararapat na malasakit nang hindi iniinda ang gastusi. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.